hindi ko alam nga, tulad na yung lagi kong sinasabi, hindi ko alam kung ano yung ipapagamit na router doon. Kung meron ko Cisco, D-Link o D-Link. Okay? Kaya gusto ko sana doon tayo mag-assessment. Ngayon, ang ituturo ko ay yung para sa yung parang configuration na mismo tapos connection. Yun na ang ituturo ko. So, ang magiging problema lang kapag magkaiba nga, tulad na pinapractice natin dito, magkaiba sila ng router. Okay? So, ang tawag nila doon, WAP, minsan yung access point, yung AP na sinasabi ko, WAP. Pag tinanong kayo ng WAP, wireless access point. Okay? So, ano din lang siya, router din lang siya, pero tulad nga ng iba, mayroon siyang mode na tinatawag. Pwede siyang AP, pwedeng bridge, pwedeng router. Tapos yung isa parang PPD na kung yung nagkamali. Ang gagawin natin sa CS2, yung magpa-patch muna. Okay? So, papakita ko yung patch diretso sa router. Okay? Kasi kahapon, pinatest ko lang si Kipanda, si Eva, si Andre. Sila lang yung pinatest ko palang kahapon. So, ngayon, pupusin natin yung oras natin siguro, tapos after matapos dito sa kapag server configuration. So, i-demo ko din yung configuration ng WAP, at the same time pati yung router. Okay? So, ang cable nyo, depende. Sabi natin, meron ng mga sukat dyan. Depende kung ibigay yung tamang sukat ng cable na gagamitin doon sa assessment. Okay? Kung hindi, malamang mga tigil isang metro lang or tulad ng mga pinadala sa atin. Kaya meron na tayo yung cable. Malibaw, minsan 1 meter. Tapos, yung setup niyan, hindi kasama yung keystone. So, papakita natin kung hindi kasama yung keystone niya. Okay? Yung keystone niya kasi separate yun, parang module lang maliit. Tapos, parang patch-patch din yung mga dulo niya. So, kaya mag-patch ng kabilang dulo, papunta yun sa computer. So, gagamit tayo ng clean strip pair, tapos match down tool. Para sa pag-connect ng ating mga network cable. So, ang iba, nakita mo, tulad si Andre, hindi pa na bumaster hanggang ngayon yung all coding ng sa RJ45, straight through, sa Atmos, o straight through naman ginagamit natin doon yung assessment. Wala nang nagpo-cross kasi ang cross ginagamit lang para sa peer-to-peer. Okay? Uy, ako pinibigyan mo sa'yo, bigyan mo yung gamit, hindi yung bigyan. Gamit, sir. Kasama ka rin, sir. Yan. Kasama ka na rin, sir. Kasama yung gamit. So, sabi natin, kapag magkakatid, dapat laging puputulin nyo muna. Okay? So, ito yung mga tunig. Siguro na kailang RJ ko, tulad nakatatlo si Andre. Tatlo nakita ko kahapon dito. Tanongin mo si Sir, dalawa lang yun. Dalawa lang ba yun? Yung isa nung una yun So, kadalasan pag paggamit kapag assessment center, tapos kulang sa gamit, mag-chat na tayo sa mga pukul-pukul na tablet. Bibigyan kayo na ng mga previously gamit. Tapos, puputulin nyo na lang yung dulo kasi hindi pa naman masyadong gamit. So, strip pair. Yan, so, pamilyar naman kayo dito. So, gagamitin nyo na lang. Bento na sa inyo. Ito ang isa sa pinakamadali. Yung nga lang, troubleshooting ang matatagalan kayo kapag nagkamali kayo. Tulad ng lagi natin sinasabi na baka may mali. Yun. Wait ako na, bo. Ang iba din yung tinatanggal na pang gitna. Para pag dun sa dulo, wala na kang magiging problema. Pag ang dulo, ang kabilang dulo sinabi ni straight through, tapos binigay sa inyong set, T568A or T568B dapat. Kung ano ang sa kabila, T568A, yun din yung connection mo dito. Ang problema kasi, yung iba kapag hindi nga alam yung color coding, ginagaya dito. Huwag yung gagayaan yung color coding dito kasi yung punch panel tapos yung RJ45 pagkaiba yung color coding nun. Okay. Yung pagkakaalay ng wire, pagkakaiba. Pero parehas din lang, straight through ang labas niya. Si Andre, ang sinundan,
yung patch panel. Kaya pag chinek yun, pag chinek ng assessor yun, sige, kuha ka ng land tester. Pag chinek yun, nakakross yun. Mukhang magkakaroon ng problema. Yan, so, ako na magbabalad. So, papatrin ko sa inyo mamaya. Papa-patch ko dito sa inyo para kayo mismo. Hindi tayo magkukulang sa hindi tayo magkukulang sa assessment, pero kulang tayo sa gamit. Yung magiging problema natin. Yan, so ingatan nyo na yung wire nyo magkaroon ng putol. Kasi pag putol, automatic, hindi gumagana. Ang pinaka-iniwasan natin yung 4 na color coding. So yung dalawang wire, yung green saka yung orange. Hindi bali nang magkaroon ng problema yung brown saka blue. Yung 4 color na yun, yung stripe saka yung solid. Kasi itong 4 na to, for future reference pa, future use. Hindi pa ginagamit ko ng yung normal na networking natin. Ito ang ginagamit na ngayon. Pero sa Cisco, router, switches, iba pang network device ng Cisco, ginagamit yung 8 to. Okay? So unahin nyo yung RJ45. Yan. So ang gagawin ko, pag sinabi nga nasa specific instruction nyo, E5688, so lahat ng color coding doon, pati dito, A, pati yung straight through na may excel yung 0.5, yan, 0.5 natin, pag sinabi E5688, lahat ng wire nyo, E5688. So anong color yung nag-start sa E5688? Ha? White orange? Orange. Ngayon pa lang, alam na natin. Hindi pa nakakabisado. Anong color? White green. Hindi white, hindi orange. Kasi magkakamali kayo. Tapos yung iba naman, ito ang color coding na RJ45 para sa terminated na RJ45. Yun naman ang ipapansin nila dito. Especially kapag wala na yung color coding ng yung legend ng patch panel. So tatandaan nyo, kapag yung patch panel ganito, tapos ang patching niya straight, pa ganyan, laging nasa gitna yung dalawa. Yung green saka yung orange. So baliktaran lang yun. Pag green, alam nyo na orange ang mauna. Kasi ito titingnan yung pababa. Nasa baba yung number. So ganyan. So orange, laging sa left side. Tapos right side green. Pag green naman, green nauna tapos orange. So laging ganun yung setup niya. So RJ muna tayo. Dapat kabisado nyo na to. Mali, oh. Kasi hindi magkamali tayo. Ako lang. Yan. So pagka ganito, hindi siya standard. Ibig sabihin, kulang pa. Kahit abot na doon sa abot na doon yung wire natin sa pinakalulo. Kasi yung jacket natin hindi nakain na RJ45. So make sure na aabot doon sa pinakadulo niya. Kasi kailangan pag nahugot, dito lang nung sinumpak ni Andre, pag hugot ko, sumama yung kable na yung RJ45. So doon pa lang, magkakaroon ka na ng problema. Kailangan pasok din yung kable, no, sir? Oo. Eto pa, isa. Yung iba, nag-drink, pinapasok dito sa may ngipin. Ito yung ngipin. Papasok ngayon dyan, pilit. Hindi yun. Nagsayang ka na agad ng RJ45 mo. Anong sinabi ko last time? Pati kahapon sinabi ko, yung RJ45 yung limited. Isang piraso lang, kada isang kable. O 2 piraso, isang kable. Kaya dapat,
iayos mo muna bago nyo i-print. Tapos i-check nyo kung tama yung color coding. Then yung pagkakapasok nyo dito. Kasi tendency na ito mag-ano, ito yung mag-print. Ito yung maglalagay, ano niya sa lock. Pero yung ngipin, yung lock ng kable, hindi babaon. Kasi ito yung tatama sa kanya. Kaya nangyayari yung ngipin, parang nag-i-slide. May-slide yung slide niya. Yan. So, tingnan nyo ulit. Yung lagi nakaarap sa inyo. Tapos kung ganitong klase, yung ngipin dapat nandun sa may terminal ng RJ45. Kasi yun ang napapansin ko sa iba. Yan. Pagka hindi pumasok, sabihin mali yung ano niya. Oo nga. Check mo muna. Pasok yan. String. Oo. Pak. Pak. So, check yung maigi. Yan, sumunod. Standard. Akong! Parang gusto. Eh, kung gusto mo mag-ano, try. Eh, mamaya, pag ano, gusto mo na ito. Yan, so, ang ginawa ko is A. Ano yung ano niyan, sir? Straight, ano lang? Straight through lang, wala tayong cross. A pares A. Kasi i-check din ni assessor kung tama. Yun lang, ang magiging advantage nyo lang kung magpa-patch panel, tapos hindi i-check ni assessor, good na yun. Pwede nyo lang yun. Tingin yung baka. Ito akin yung control, taka hindi mo ito yung sa baba. Ha? Gamit lang naman daw, sabi ni Sir eh. Ha? Gamit lang daw. Saka di nga makita yung Kaya yung tayo bigyan ng patch panel kasi disregard daw muna yung patch panel kasi parang word out pa lang nila doon sa center. So, ano naman yun? Anong magiging ano eh? Ang gamit na. Paano naman kayo kung bigla kayong pahawakin ng patch panel? Diba? So ngayon pa lang magkabisa na ng portfolio ito. Random ka din sa assessment sa hanggang ba din? Depende, kung hindi pa makabaling na trabaho agad ngayong May, first week of May, baka sa assessment nyo, pupunta ako. Kaya pag pinatawag kayo doon, pupunta pa rin ako. Okay, so A. Brown, white, brown. Watak si Andre yun. Palo. Ha? So, dito may numbering. Numbering, Ano yung sundan nyo. specs? Sabi natin, tulad nung nakaraan, kung saan ka nag-patch, kung isang number siya, doon mo rin ilalagay yung RJ45 yung terminated flat cable nyo. Okay? Look, yung talaga yung pupansin mo. Hindi ka naman lumapit yung video daw kasi sa baby. Hotdog. Hindi ang mga dyan. Yan, so laging yung cutter naka sa labas. Scatter. Scatter na. Nag-auto-cut siya pag ginano mo, no? Pag binaba mo, sir. Kailangan nasa labas lagi yung yung parang ngipin. No? Nasa labas lagi yan. Hindi, ayun nga yung type, pre. Nasa labas talaga. So kapag ito hindi gumana, Mali ka, bagsak ka. Lambog ka. so paano mo i-check? Lambog ka, ngayon natin.
umiilaw. Yun. So ito, pre-terminated na to, yung pre-use na to. Ibig sabihin, meron na siyang RJ45. Ngayon, ang testing nito, since ito, mayroong RJ45 sa dulo, sasalpak niyo yung kabilang dulo dito sa patch panel. See? 5. Nasa 5. Then, sasalpak niyo sa land tester. Okay, so dapat straight through ang lalabas doon. Okay. White, green. Ayun ba yung straight through, sir? Hmm? Ayun yung straight through. White, orange ba? O hindi white? Orange, hindi. D568B yun. May A, may B. Straight Hindi through. naman nga yun eh. Yun. Pero ganito na magiging setup niya. Paano yan, sir? Depende kung ano yung gagamitin mo dito sa dalawang A or B. Depende kung ano nakalagay sa specific instruction mo, yun ang gagamitin mo. Hindi naman si ano yung mag-decide nun, si trainee. May sinusunod ka parang questionnaire or instruction. Kailangan masagutan, magawa mo lahat yun. Kailangan gagawin mo, tapos papacheck mo na lang pag tapos ka na. Okay, so ito yung isang example. Then, yung buo na, nasa switch, okay, kahit saang port. Then, yung pinatch nyo, okay, yung pinatch nyo ng kabilang dulo RJ45, didiretso sa router. Okay, router muna, router. Okay, baka magkamali na naman kayo. Yung iba nagsasalpak doon sa 1 port. Sa LAN port, local area network port. Eh, yan, kasi papunta sa labas. So, dapat ilaw to. Milo ba? Oo. Ano yan? Mali ka. Tama, sir. Ay, oo nga! Pag orange, okay, meron kang mali dito. Pwedeng loose lang yung connection ng isa sa 4 doon o 2. Kasi nakaganyan lang siya. Hindi na ka rin. Hanapin mo dito kung alin dito. Yan na. Green dapat. Ayun o, tumulog yun. Doon. Ayun o, nag-pink ko. Ano yung pink? Buti nga, hindi nag-broke. Yellow nga, scatter lang. Scatter ba? Ayun o. Tama na po na 5. Wow. Yan sir, palagay ko, yun yung mali eh. Alin? Ito? Yung sap na yan, nalilig ko. Isa pa sir, sap pa. Ay sir, ayun lang naman yung ginawa mo eh. Ayun lang yung ano niya, inayos niya ng ano eh, yung isa ayos na yun eh. So, kailangan natin yan mamaya. So, ito ang isa. Okay, meron tayong 3 patch panel, di ba? 3 ang patch panel natin. Ngayon, yung 1, since gagamitin ko for demo, yung 2 sa 2, 3, sa 4, 5. Gagamitin ko mamaya. So, kayo mismo yung magpa-patch, kayo yung mag-equip.
Nakayabang lang, nakayabang yung pinakaano ah. Dalawa. Yan. O, sige, isa naman, lalagay nyo sa wap nyo. Ano yung sabihin ng wap? Orkes access po. Babalik natin. So, 5. Pero dito, kahit saan, pag may mamagkaiba sila ng may green na orange. Ayan. So, rin natin dito makakurap. Pero pa rin eh. Yung ano, yung connection dito, may problema. Saan may problema sir? Dito sa Punch panel. So, ganito yung magiging ano yung connection nyo. Okay, so ito naman, nandito na sa ano natin eh. Nandito na sa diagram natin. Yan na lang yung gagayahin nyo. Then, ito, sa pang wire, eh, sabi natin, yung Internet Service Provider or ISP natin, given na doon sa area. So, hindi ko alam kung papagawin pa kayo ng isa pang network cable para dito sa 1. So, 1 port, yan. Kunwari, sa assessment area, binigyan kayo ng, meron kayong switch kasi minsan sa mga table, may makikita kayong spare na switch bukod doon sa pagkakabitan nyo. Okay? Okay, balik na rin natin. Ito yung magiging, ano natin. Ito yung magiging gamit sa assessment. Yung dalawa. Tapos, ito yung magiging source ng internet mo. Okay? So, meron bali dalawang switch. Pero minsan, wire na lang, binibigay nila sa mga saksakan na yun. Sasalpak nila lang. Anong kulay sir? Wak! Yakpan! Makakang pala ito, katuro ako ah. Isa-isa yan ha, pila. Dami niyan. Ako una, sir. Sir, ako una, turo mo ako sir. Kaya, di pa tapos eh. Hindi mo mga natin. Okay? So, ito yung isang setup based on sa talagang standard na connection. Yan. Tapos, maglalagay na kayo ng dalawa pang cable papunta naman sa ano nyo, sa client and server. So, yun na yung magiging pinaka-last connection nyo. Client and server. Okay? So, ito yung router.
ito yung wireless access point. Sa wireless access point, hindi kayo magsasaksak ng LAN cable sa 140. Okay? Kasi merong assessor na, natatandaan nyo, merong assessor na maselan kapag dito mo nilagay sa sa 1 port, daming tanong. Bakit yan ba yung talagang specific na pinapagawa? Kasi ang wireless access point, guys, ganito lang yan. Sa wireless access point, isa lang ang port talaga kapag wireless access point na router. Yung single mode lang, pang access point lang talaga. LAN lang. Hindi siya one. Ito kasi, yung mga multi-mode, pwede ka magsalpak dito sa sa one port niya. Ang makikita nyo, kapag TP-Link, kadalasan, kapag may internet, kulay green, color green. Yung indication niya, indicates na mayroong internet. Kapag access point set up, tapos nakasalpak siya dito sa one port. Yan, sa one port. Pag nilipat nyo sa LAN port, pag nilipat nyo sa one port, magko-color green yung internet indicator nyo. Okay? Kasi pag color orange or any color na hindi color green, indication ng TP-Link, minsan walang internet. Kaya pag nilagay mo siya sa 1, talagang color orange minsan dito. Hindi ko alam dito sa Mercosis kung gano'n. Hindi ko pa nasubukan ko eh. Kasi ito, router lang. Wala tayong access point. Okay? So second setup. Pakita ko naman second setup. Walang patch panel. Makinig. Walang patch panel. Okay, tatanggalin muna. Pero ipinapractice ko kayo sa may patch panel.